Di daw ko na maghimo sa devotion o Santos nga Rosaryo kay wa na ko na gibuhat ni Ginoong Kristo. Usa ang pagbuhat ni Kristo anang novena o pagrosaryo nga siya man ang gihatagan o pagampo ana pinaagis mahal nga birhen. Ha? Asa man nato mabasa sa Biblia na imong giingon, Brother Sino? Kitib-kitib ra nang baba nimo oy, wala bang kay gipakita sa bersikulo sa Biblia nga diha kang Maria ang atong mga pagampo o pagpangadji o pagnobena kay ang atong gipahinungod ngadto kang Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Asa na sa Biblia mabasa? Kastilan. Niya basahan ta kag bersikulo sa Biblia o pamalandungi. Juan kapitulo 14 bersikulo 6 ang pulong sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kundili pinaagi kanako. O ato nang nabasa ang Biblia, Brother Sino, mao na nga pamalandungi. Ang kanang imuhang pag-devotional, pagpangadji, pagampo, imo panggiagi ni Maria kay gipahinungod nimo ngadto kang Ginoong Hesus, sayop na. Si Ginoong Hesus mao gyud unaha kay siya gyud ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Kay dili pinaagi niya, di ka makaadto sa Dios Amahan sa langit. Samot na inyong pagampo niagi kang Maria, wala ninyo giuna diha kang Kristo. Dito ta kang Kristo magampo. Mao na nga siguro gyud kay wala gid mo nakatultol sa dalan sa kinabuhi ug sa kamatuoran. Dili gid mo makaadto sa Amahan tungod anang Maria ninyo. Pagkabangag na lang yun mo ang mga tawana. Unsay bangag? Ikaw mo'y bangag kay wala di mo gibase sa Biblia ang imong gisulti. Mao na nga klaruhan sad na imong isulti, imong pamulong ba? Diyos nun ba? Pangkristohanon ba? Naghatag og reaksyon kini nga tong higala nga bangag. Ano makaingon man kog tawag ining bangag kay siya naman po naigo atong iyang gipamulong nga mamahimo daw lamas labaw pang bangag tungod sa hinungdan pag magtudlo daw, magsulti nga dili daw gibase sa Biblia. Amot usa ka ng sitas no? Usa ka ng kapitulo, usa ka ng bersikulo, basta motudlo kag pagtulunan doktrina kinahanglan ibasig yun lamang sa Biblia. Usa ka ng sitas. Unya wa pud siya gihatag ng sitas ana. Kung kabantay mo sa tibok presentation niya for not less than 2 minutes, wala tay madungog nga kining atong amigo naghatag og basihan na kinahanglan mabasag yun sa Biblia letra por letra ang maong gitawag og pagtulunan basta motudlo ka. Wala sa Biblia. So mga gyud ining maong gitawag og mga tawana. So ato ang tubagon ning iyahang gitawag og punto. First point niya, iyahang ginigar nga dili kuno tawag ining tama nga maghimo tag debosyon sa mahal nga Birheng Maria kasi actually mao man ang ato ang pagtong Katoliko si Kristo magyud ang sentro. Sa tanang mga pag-ampos, tanang mga prayers, even ang devotion sa mga santos, particularly sa mahal nga Birheng Maria, ang sentro si Kristo. Mabitaw kung imuhang bantayan ang novenhan, imuhang bantayan ang tawag ining Santos nga Rosaryo, naagyud na kanunay si Ginoong Jesucristo. Ngano man kay di man tasupak atong giingon niya St. John chapter 14 verse 6. Ngayon si Kristo, I am the way, the truth and the life. Ngano man kasi Kristo man ang tawag ining natural cause of mediation. Siya man ang gitawag og natural savior ba. Kung baga mo nang kinahanglan sa tanang pag-ampo ang sentro si Kristo, even ang nobinahan, even ang devotion o veneration para dito sa mga santos. Kaya di man na sila mahimong mga santos kung wala ang Ginoong Jesucristo. Nga naman kay ang natural cause of holiness and sanctity gikan kay Kristo. Muna kining mo ang gitaw mga santos, dili pwede nga ang mga Katoliko mag-ampo sa mga santos nga purely sa santos lang, way labot si Ginoong Jesucristo. Always good na ang sentro si Kristo pinaagi sa mga santos or pinaagi sa gitawag og mahal nga birhen. So nahulog nga ang Kristo ang natural cause of mediation or natural cause of salvation. Ang mga santos sila ang gitawag og instrumental cause of salvation. Wala mo agimi. Ngano man kay sila man ang makatabang namo, di ba? St. James chapter 5 verse 16. Oh, basi maingon na pud ni sila nga tawag ining wala pud ta nag-quote og bala ang kasulatan. Di ba? St. James chapter 5 verse 16. Antod sa tawag anang 20. So may sugisulti ni Senyor Santiago, ingon pa niya nga ang pag-ampo sa taong santos dakong kahimuan. Ang mahal nga din kumusta man, mas kuyo pa, mas tawag ining santos pas mga santos.
nga mga tao ha. Oh. Nga naman kayo, lumagang inahan sa Diyos. Oh. So, nahulog nga, pag magdayeg sa mahal nga birhen, ang Kristo ang gidayeg. Nga naman, St. John chapter 17 verse 10, kay pinaagi kanila gipasidunggan ang Kristo. Ana ha? Oo, bisig mo na po di nga ba? Ang wala sa Biblia ka ng bawal maghatag og pasidungog sa mahal nga birhen ug sa mga santos. Mo na wa sa Biblia. Mo na wala sa Biblia. So, mo to ang tawag anang nga first point concerning sa veneration o devotion sa mga santos. So, dili dautan ang tawag ini paghatag og devotion sa mga santos. Unsa man ang devotion kanang act of kanang fidelity ba? Paghatag nimo pagtahod sa mga tao sa Dios. So sa mga paghiya ka na mag-ampo ka ngadto sa Dios, ipaagi nimo nila kana devotion na. Kanang pag-quote nimo sa ilahang mga writings, kana devotion na. For example, kini ngatong mga amigo, kung tinuod ba gyud na sila nga si Kristo lang yun ang ilahang tawag ining gisunod, ayon na mag-quote ng Biblia. Ngano man kay wala man dili man si Kristo nagsulat ana. The fact na nag-quote mo sa mga writings sa mga apostol, mituo mo og nag-act mo devotionally sa mga tawo nagsulat ana. Nga naman kay ang mga apostoles, instrumental sila. O katong mga disipulo, instrumental sila para mapalapnag ang pulong sa Ginoo. Usa na ka ang mahal nga birhen. Dili lang kay mapalapnag ang pulong sa Ginoo, kundi ang pulong sa Ginoo nga si Kristo, ang buhing pulong, nahimong tao tungod niya. Ay, nalang. Natong mga amigo. Ngon pa niya, wala daw ko na itawag ining bersikulo. Asa po na sa Biblia? Kinahanglan jud ka mag-provide og bersikulo. Kinahanglan gyud ka mag-provide og kapitulo ug bersikulo. Bangag yun. Bangag. Asa man as Biblia be? Unsang kapitulo, unsang bersikulo ang nagtudlo ang Ginoong Kristo ang mga apostol. Nga kinahanglan yung kapitulo ug bersikulo basta manudlo ka. Imbinton ng Luther. Unya ang kapitulo ug bersikulo sa Katoliko man nagikan dili man ang inyo. Ay nalang. Muna kami mga Katoliko, kasabot mi anang instrumental and natural way of salvation and mediation. Muna kami, importante na sa makutob sa naay kalabutan kang Ginoong Kristo, importante na alang namo. Muna ko magampo mi, tawag ining among ipaagi, nga naman kay, siyempre, ingon man ni Ginoong Kristo nga, ang St. John chapter 9 verse 31, yung pa sa itong Ginoong Kristo nga, di siya mati sa mga taong magkasusala. Apan tagdon niya kabtong mga tao nga nagtuman siyang gisugo. Ang mahal nga birhen, grabe. Perfect ang pagtuman sa sugo sa Ginoong Dios. Iyang kabubuton kini mga apostoles. So, asa man sa Biblia nga bawal ang mudangot nila. Dangot magani mong Ellen G. White nga wala sa Biblia, how much more kining among gidangpan nga naa nakasulat sa balaang kasulatan. Di ba? Dangot magani mong Ellen G. White, sige lagi mong tawag ining putlo sa iyahang mga writings. Part na sa devotion eh. Asa man sa Biblia? So, mura mong iro, gikaon ninyo ang inyong kaugalingong sinuka. So, bangag yun. Bangag. Diba? Gabula-bula lang babaw. Ang yung siya gihatag nga sitas. Ang gihatag nga sitas, St. John chapter 14 verse 6. So, may supak ka na. Mabitaw nga, nagpatabang mis mga santos, particularly sa iyang mama, kay para maduol mi sa dalan kamatunan ng kinabuhi. Kamo wala man mo, direkta mo, di mo paminawon nga naman, tinukod mo magtao. Direkta mong Kristo, di mo paminawon na Ginoong Kristo. Nga naman, kay kanang inyong pundok, gitukod og Amerikano, dili iya. Kay dili man iya, bisat pagkapila, kamilyon mo dango pang Kristo, patilan mong Kristo. Nga naman, kay, ang kanang inyong pundok, nagigupitin siya man niya. Nakigtigi man niya. In what way? Si Kristo nagtukod og pundok, kamo pud gatukod pud mong inyo. Patiran yun mo. Muna kami, mapaubsanon mi kay giangkon man namo ang amo ang dako nga tawag ining kasaypanan. Mapaubsanon mi bidangop kang Ginoong Kristo pinaagi sa iyang mga higala, ilabi na ang iyang mama. Muna part na sa amo ang devotion. Devotion namo kang Ginoong Kristo gipaagi namo sa mahal nga birhen. Kabalo gyud ko nga ang Kristo dili makabalibad kung mama na niya ang mosulti. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.